original trumpet ng Hudyo ay mukhang horn ng baka. Horn ng kambing. Okay? Yung sound niya, yung dulo ng yung malaking bago. Ngayon, it represents what? It represents it represents nakakatakot na destruction sa mundo. But also trumpet represents gathering. Sulat nyo, kasi di ba yung sulat eh. It represents a warning. It represents an announcement. It represents a coming. It represents a alarm. Sound the alarm. Sound the alarm in your holy mountain. Blow the trumpet in Mount Zion, Zion. Sound the alarm in all your holy mountain. So, represents gathering. And dito sa tribulation period, okay, isipin mo destruction lang sa lupa. Dito sa tribulation period, meron din katupusan sa kanyang mga anak. Ibig ba sabihin, pwede din yung trumpet sa church ages? Yan ang gusto sabihin. Yung 7-year tribulation period ay parallel, ay parallel sa 7 church ages. Siniksik lang sa 7 years lahat ng puksa na mangyari sa loob ng 2,000 years. Sa loob ng 2,000 years, maraming sakuna nangyari. Nandyan yung Black Death, nandyan yung plague. Yung mga nangyari, sakuna, trahedya, kalamidad, salot, sa loob ng church ages, kahit gera, no? Lahat yan ay maiipon sa loob ng 7 years. Nakakatakot mabuhay sa panahon na yan. So, imagine, these church ages ay kaparalel lang ng tribulation. Kung may trumpets sa tribulation, meron ng trumpets sa church ages. So, namarkahan nyo na hanggang tabernacle. Ano yung atonement? Hindi yan dyan. Ang tamang atonement, ayusin ko yung drawing ko. Walang eraser? Ay, yung eraser. Saan? Sa loob ng pulpit. Sa loob ng pulpit. Saan? Tinasarapan. Naantok ako. Ito. Dito ang atonement. Tingin ka sa Nilitan ko para ipakita ang atonement yung dulong panahon. So, pakikuha yung stick ng balik turo na tayo yung dito kasi ako 45 days. 75 days. Lalapit ito din. Sige. Ituturo ni Carly ito, lampas ng 7-year tribulation yan. Itong lampas na 7-year tribulation, yan yung Day of Atonement. Yan yung panahon sa mundo na kung saan tutubusin itong mundo. Buksan natin ang Bible natin sandali. Ibitin nyo yung Leviticus 23. Punta tayo sa Romans chapter 8. Mga anak nyo, panghawakan nyo ng Bible. Kung marunong, syempre, singilin nyo nasaan. Yung maliit, hindi marunong, hawakan nyo yung kamay, tapos yung dalilig, pangulong nyo sa Bible. So, sana assist kayo sa likod. Romans chapter 8, verse 23. 20. I-mark mo kasi ito. Romans 8, verse 20. Sabay-sabay na, sundan nyo habang pinabasa ko. For the creation. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him that what subjected the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption in the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain until now. Umiibig yung buong creation, yung buong nilalang, yung
Yung pong San Sinukob, humihibig sila sa katubusan. At yan ang tumama sa panahon ng atonement. Pagkatapos ng trumpets, pagkatapos ng judgment dito sa lupa, malilinis lang ng kasamaan. Then, sa dulo niyan, magkakaroon ng katubusan. At yun ang atonement. Saktan. Hiyaan mo lang. Ang pista ng mga balag, lampas pa yan. Isa, At yan ay magsulat ka para nasa hindi ka millennium. Hiyaan I mo hope lang. submit nyo na yung papel nyo. Kasi, paikli ko to para makapag-question answer tayo. Buksan natin yung millennium. Ibig sabihin, after the tribulation, millennium. Asa na yung state? Hindi natin state. Ito ang pista ng mga balag. Dito tumapat ang pista ng mga balag. Yung last great day of the feast, meron yan sa Bible. Lampas na doon. Lampas na doon, that is the eternal age. That is the great white throne judgment. Ano sabihin mo? 7 times 7 jubilee. Meron gano'n. May jubilee na taon, may dekada, may millennium. Ito ay millennium. 7,000 year from Adam. Parang rest day ng ano. Ngayon sa pista, ikapito rin siya. Pero meron tumatagos pa doon eh. Kami may babasahin na yung 8 day. Basahin muna natin ang sitwasyon sa loob ng millennium. Di ba sabi ko Pista ng mga balag, tipo ng pista ng mga balag. Buksan natin ang Bible natin sa Zechariah chapter 14. Zechariah chapter 14. Anto ka ba? Ang Zechariah bago magmalakay. Meron ba lumalakay na microphone? Sa'yo eh. Sa'yo. So, sana may lumakbay. Ito. Ito lang muna. Si Karaya yan o. Make sure ka na lang, dito sa likod. Zechariah chapter 14. Sundan nyo. Mag-browse ako rito, markahan nyo yung Bible nyo. Simula verse 1, Revelation yan. Verse 1, verse 2, battle, no? Verse 3, verse 4, baba ni Kristo. Verse 5, pagtakas. Verse 6, magdidilim ang langit at lupa. Hindi mo lang kung maliwanag o madilim. Hindi mo lang kung araw o gabi. Verse 7, biglang darating ang liwanag sa kadiliman. Hindi ko darawan yan sa message. Verse 8, pasok na ito ng millennium. Siya ng millennium. Lumabas yung tubig doon sa gilid ng templo. Punuan ng tubig yung disyerto sa Arabia. Christmas. Verse 9, ito na, millennium na. The Lord shall be king over all the earth. Okay? Verse 10, yung lupain may binanggit, yung gate ng city. Ngayon, mag-flashback siya sa tribulation, yung nuclear holocaust. No? Dito tayo sa verse 12. Saan ikaw? Ito ay nagbigay siya ng picture ng holocaust. Hindi na Yung baba. tinamaan ka ng radiation, natunaw yung balat mo. Tinuduhan mo pinto. Yung mata mo natutunaw dun sa nilalagyan niya. Basahin natin ha. This shall be the plague wherewith the Lord shall smite all the people that have fought against Jerusalem. Ito ba yun? Their flesh shall consume away while they stand upon their feet. Their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. Ganun na. It shall come to pass in that day that great tumult from the Lord shall be among them. They shall lay hold everyone on the hand of his neighbor. Sin shall rise up against his hand of his neighbor. Judah also shall fight at Jerusalem. The wealth of all the heathen one shall be gathered together. Verse 15, plague of the horse, mule, camel. Ngayon, napatay na yung mga kalaban. Tama na yan, kalahati. Maaaring idagdag ako. Taas sa lang. Sino nakakaalam doon sa Judgment of Nations? Ikaw, turo mo yun. Ano yung Revelation? Kanina. So, nakita niyo yung dyan, yung nakaupo si Kristo? That's the last 45 days. Paano mo nalaman pala may 30 days?